Dito ako nakatira sa building na to. Maganda to. Lugar ko, tahimik siya. Saka meron ako sariling parking. Ayan. Tapos ito yung hagdanan. Tapos ito yung labasan. Yan, tapat na eskwelahan yan. School yan eh. Maliwanag dito sa gabi. Saka malinis siya. Yan. Mahal na rin ang upahan dito. Itong katabi kong apartment na to, ang alam ko dito, ang 1 bedroom, ang 1 bedroom dito tumatakbo ng 2,000 yata. 1 bedroom lang yun, 2,000. Lilibat ko kayo sa aking environment. Ito halos puro puti na rin ang mga nakatira din eh. Kaya tsaka tong lugar ko, tahimik siya. Sa mga ito, apartment din to, bahay. Pero nagpapaupa siya. DND yata yun. Ay, merong kwan siya. Granada. Madaming bunga. Madaming bunga. Halos dito, mahal. Ito, mga apartment din ito. Apartment din siya, pero mahal lang ang upahan din eh. Mahal na masyado upahan dito sa amin. Itong pakikita ko sa inyo. Itong bagong building na to, siguro mga 3 years ago to nagawa na. Ang isang bedroom dito is 3,000. Yan, 3,000. Almost 3,000. 1 bedroom. Ang 2 bedroom, almost 4,000. Sa bahay na yan. Sa apartment na yan. Yan. Bagong gawa lang din yan eh. Kaya mahal na dito sa aming lugar din, mataas na rin na rentahan. Itong labasan. Yan. Yan ang labasan. Naiwanan ko pala yung aking bahay. Yung apartment, hindi nakasusi. Balik tayo. Yan. Balik tayo. Nakalimutan ko pala isusi yung bahay. Naglakad ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung lugar ko. Ano siya, malinis siya. Sa ngayon, umalis yung ka-roommate ko na isang kwarto yun na maganda. Pakikita ko sa inyo. Ang bala ko pa upahan yun, 850 to 900. Kasi nga, yearly tumataas din yung aking rent. Pero hindi ko pinibigay sa tenant ko, sa ka-roommate ko. So, yun.
tahimik na lugar itong. Yun na ako dito. 7 years na ako nakatira dito. Pero akong na-experience na bad experience. Yan yung building na tinitirahan ko. Meron silang washing room. Laundry room pala ibig sabihin. Naiba ko nakabukas siya ang pintuan. Yung dulo na yan, yan ang kusina ko. Ito man yung kwarto na. Yan, kwarto ko yan. Ito, banyo. Ito yung pinarerentahan kong kwarto. Yan siya. Complete na siya. May bedding. May drawer. May silya. At may cabinet. Malaki drawer niya. Yan. So malaki yung cabinet niya. Maluwang siya. Yan. Yan. Yan yung pinaka-kwarto. Tapos meron kang likod mo maluwang din, no? May hangin ka dito. Maganda siya. Maganda siya. Matagal na ako dito. Kaya gusto ko itong lugar na to. Ayan. Kama. Provided ko lahat yan. May Lucky Charm. Magluluto tayo ngayon ng aking breakfast bago ko mag-posting na aking for rent sa restaurant. Gagamit ako ng Kirkland grass-fed butter, salted. Pero maganyan kadami, pwede na. Pampirito. Sige. Kaya dagdagan natin. Kailangan. Maaga akong nagising ngayon kasi bala ko nga maghanap ng mag-posting ng for rent sign sa bakanting kwarto. Kikita ba niya? So binabad ko na itong pork sa toyo tsaka sa nilagyan ko ng El Pollo powder. Hindi ko na nilagyan ng asin kasi itong butter salted na ito eh. Tsaka yung toyo. So, may timpla na. Day off ko ngayon. Wala akong pasok. So, in-adjust ko na lang ng Huwebes. Sa isang linggo, 2 days lang ako pumapasok. Huwebes, tsaka Biyernes. Then the following week naman ang pasok ko Tuesday and Wednesday. Kaya meron akong time na maglagalag at saka magsimba. Tsaka mag-spend ng ma-enjoy ko yung time life ko kasi habang panahon mula na dumating ako dito sa Amerika, puro trabaho na ginawa ko sa buhay ko. Kaya pahinga-pahinga naman ngayon. Lalagyan ko ng paket, sumisilabsik.
So ilalagay ko na itong nilarinate kong pork. Ayan. Tapos maya maya magsasangag ako. Sinangag na kanin. Saka magde-defrost ako ng broccoli para meron akong vegetable. Ayan. Nakalatan na konti apoy. Bumili ako ng frozen vegetable sa Costco. Kasi pag bumibili ako ng sariwang vegetable, nasisira lang kasi hindi naman ako araro kumakain dito sa bahay. Kaya ito, stir fry vegetable blend. Pagkatapos nito, saka ko siya yan yung vegetable. Ang bango guys. Naamoy ko na. Bango siya. Bibiling ko na. Hindi pa. Pero mabango siya. Konti pa. Konti pa. Konti pa. Bago ko bilhin. Bibilhin ko na. Hangoy ko na. Tama lang luto. Hindi masyadong toasted. Saka ako gagawa ng sinangag. Magsasangag ako. Magsasangag ako ng kanin. Luto na sinangag ko. Ayan, luluto ko dito sa bowl. Lalagyan ko ng konting olive oil.
Tsaka konting asin. Ito na yung pinaka vegetable ko. Kasi dati, bumibili ako ng fresh vegetable. Nasisira. Kasi hindi naman ako madalas kumain dito sa bahay. Pag nasa labas na ako, doon ako nagbe-breakfast, doon ako nagla-lunch, ganun. Pero ang routine ko, gumigising ako ng tanghali. Siguro, pag wala akong pasok, gumigising ako tanghali. At parang brunch ng ano ko, breakfast saka lunch, kung isasama ko na yan, full meal. Kakain ako ng alauna, alas 2 ng hapon. Tapos sa dinner ko, ano na lang, snack na lang ng putas. Yun lang. Yun lang kinakain ko. Yun. Pagkatapos kong kumain, sama kayo sa akin, gagala tayo. Bibisitahin ko yung pinos ko doon sa Point Restaurant, yung pinaskil ko na room for rent. Kung minsan tinatanggal nung iba yun eh, na naglalagay ng for rent nila doon. Tapos iikot tayo sa ibang Filipino restaurant na pwede ako mag-post. Tapos ililibot ko rin kayo dito sa lugar ko kung gaano ba kaganda ito. Maganda itong lugar ko. Halos lahat ng tao dito is nagtatrabaho, ganun. Tsaka siya. Maganda yung neighborhood ko. Nung una lumipat ako dito, takot nga ako kasi madilim, paggabi, yung pala winter kasi ako naghanap nun eh. So madali, ngayon 5 years na ako nakatira dito, more than maganda pala yung lugar niya kasi malapit sa Costco, malapit sa lahat, malapit sa downtown, malapit sa Glendale, malapit sa Burbank, ganon. Accessible ng bus. Sa kanto ko may bus stop doon ng number 4 going to Santa Monica and Wilshire. Tapos pwede rin pumunta doon sa bus na yun ng papuntang downtown LA. Tapos yung 5 minutes walk from my place, andun na yung metro train na pwede rin sakyan kung saan mo gustong pumunta. Pwedeng basta pagpasali-sali ka lang sa metro train na yun, marami ka mararating. Long Beach, nakakarating din. Kaya maganda itong lugar. Mamaya pagkakain ko, ituturo ko kayo sa lugar ko kung gaano kaganda ito. Tapos maraming Filipino restaurant dito, yun nga, Point. Tapos yung seafood sa may Vermont Street, siguro kung bike car, siguro mga 10 minutes bike car yung sa seafood. Dito naman, pwede mong lakarin, malapit lang ako sa Jones, malapit ako sa Hollywood Presbyterian Hospital, sa Children's Hospital, saka sa Kaiser. Pwede mong lakarin lang yun mula dito sa bahay ko. Tapos, ano pa magandang advantage dito sa lugar ko? Maraming Filipino restaurant dito kaya hindi mo na kailangan magluto ng pagkain kung tamad ka magluto o natatakam ka sa Filipino food kasi walking distance dito sa lugar ko, mga 5 minutes walk, andun ka sa American Ranch, puro masasarap na pagkain din doon. Tapos yung Point 5 minutes din dito ng walking. Tapos may bagong lipat na tindahan na Pacific Island. Magtatayo siya, napakalaki sa loob ng kanyang pwesto. Meron siyang Max Restaurant. Tapos may isang tindahan pa rin na Japanese yata yun. Tapos meron din sariling tindahan sila ng pagkain.
Kaya kumpleto na itong lugar ko, wala ka na hanapin. Napaka-kumpleto. Napaka-kumpleto siya. Ito, luto na yata. Ito, inaano ko lang yung pagka-frozen nito. Kuminsan yung frozen, matagal na ano yun. Itong vegetable. Ito, kulay dilaw. Ito, matagal maluto yan. Ngayon, kakain na tayo. Magpa-breakfast na tayo. Ayan. Kain na tayo. Nakagawian ko na habang nanonood, habang kumakain ako, laging nakaharap sa akin itong iPad kasi gusto kong may nakikita at napapanood. Ayan. Okay. Saan tayo manonood? Okay. Note tayo ng case. Na tayo kay may pinanonood ako na eto yung 5 Filipinos Filipino vlogger to. Alam mo, ang taste from the green na milk tea, yung nakakagaling sa mga abuyan, saka mga ice cream. Sabi nga naman kami, ubo kayo daw kainin mo, ice cream. Makinig ka sa mga matatanda, ang masyadong kakainin mo yung mga ice cream. Hinangan ko ng konti yung sound. At least, ganun siya. Kung sabi nga nung, hindi na rin kayo sa pagpaplag, hindi na rin para sa inyo ng plastic. Sabi, ano sabi? Hindi ba natin yung comment? Kain tayong kanin, konting kanin. Tapos may cranberry juice tayo. Harap. Ang gulay. Ano ito? Zucchini. Yung kulay dilaw na yan. Zucchini yan. Kulay dilaw. Punta tayo sa Best Buy o kaya sa Costco kasi nasira yung printer ko para magpo-post ko ng aking room for rent. Kailangan mag-print out ako ng
litrato ng kwarto. So, titingnan natin kung may makukuha tayo ngayon sa Best Buy na mura o kaya doon sa Costco, kasi may printer ako. Matagal na yun. So, ilang years na siguro yun? 7 years na siguro, hindi pa? Hewlett Packard naman yun. Nag-subscribe ako sa free sa ink, automatic refill ng ink ng Hewlett Packard for 100 pages yata yun a month o 50 pages a month. Bayad ko lang is $2 something yata. So hindi magastos. Kahapon tumawag ko sa Hewlett Packard kasi nga may depresya yung printer. Inaalok ako nung pausap kong customer relation na mas bumili na lang sa kanila for $6.99 monthly bayad, libre papel tsaka ink. Iniisip ko for so many years, tinanong ko kung ilang taong babayaran yun. Yun pala continuously, samantalang kung bibili ako ng sarili kong printer, isang gasusan na lang. Minsan may mabibili ka na printer sa halagang 90 o 100 o less than 100. Yung nga nabili kong printer ang tagal na sa akin noon, nabili ko lang ng 100 na mahigit. 100 lang o yata 80. Kaya napag-isipan ko na ayaw kumuha nung subscription ng $6.99, pero nung tinautan niya babayaran ko, naging $10 something. Hindi pa rin ako makakatipid. Kaya inisip ko, bumili na lang ako ng printer ng sarili. Tulad ng ginawa ko, libre, hassle pa. Kaya dito ako ngayon sa Costco, saka sa Best Buy. Ayan yung Best Buy. Wala akong magustuhan dyan, pupunta muna ako sa Costco. Baka meron doon sale ng printer. Yan, pupunta muna tayo sa... Titingin muna ako dito sa Best Buy kung merong mura ng printer. Dito na ako sa Best Buy. Meron silang sale. Ang brand nito ay NB6455E, pero nakasale siya ng $89.99. Ito naman isa, 129, hindi siya nakasale, pero wala siyang loader na ganito. Total loader, ano lang siya, copy lang siya. Ayan, pero kalahati lang siya ng kamay ko. Titignan ko sa Costco kung meron ganitong brand, at kung hindi man, ito siguro kukunin ko kasi may loader siya ng papel. Yan, andito tayo ngayon sa Costco. Titingin ako ng Hewlett Packard kung meron dito na hindi naman masyadong mahal, mura lang kasi pambahay lang naman. Lapit ng Halloween. Naka-break pa kami ito.
Mukhang wala silang sale ng printer ngayon. Siguro yun nasa Best Buy na lang bibiling ko. Okay na yan, printer na yan. Ito lang Epson ng printer nila eh. Walang Hewlett Packard. Wala siyang Hewlett Packard. Ito lang Epson printer. Isang klase lang na printer ng kanila Epson. This is classic cartridge goodbye. Mabalikan ko na rin sa Best Buy. Ano lang siya. Wireless din yun, printer. Pambahay lang naman, hindi ko masyadong kailangan ng mahal na printer. Okay. $89 lang pagkakabili ko. Ang size siya. $89 lang. Bukas ko na i-unbox ito para masubukan. Okay. I got a good deal. Bye bye. See you next time. Dito na ako sa bahay. Ay, hapon na.